Mas gugustuhin ko na tumira sa probinsya kaysa sa Maynila. Ikukuwento ko sa inyo kung bakit. Nung kabataan ko, pinanganak kasi talaga ako ng probinsya. Lumuwas na lang ako ng Maynila, nasa 21 years old na ako kasi do'n ako nag-aral. Pero simula nung pinanganak ako talagang laking probinsya ako. At sa probinsya, napakasaya ng, kabataan ko. Simple lang yung pamumuhay. Gustong-gusto ko yung yung gano'ng klaseng lifestyle. Ngayon ko lang na-realize na yung kino-consider ko dati na parang mahirap lang na buhay, yun pala talaga yung totoong buhay na masaya. Mas masaya pala yung gano'ng klaseng, lifestyle kumpara sa ngayon. Sa ngayon, kumikita ako ng may kalakihan, may magandang trabaho, okey yung bahay, pero kung papipiliin man ako, magpo-for good ako, hindi yung ganitong klaseng lifestyle yung gusto ko. Mas gusto kong tumira sa gano'n sa gano'ng klaseng lugar. Yung lugar na yun sa'min sa probinsya, nakatira kami dati sa Nyugan. Napakasimple lang ng buhay. Sa Nyugan kami nakatira no'n, and then kami kasi nagbabantay ng Nyugan, yung papa ko. Tapos sa Nyugan na yun, maraming mga tanim na mga halos lahat nandun na, mga puno, mga mangga, may mga tanim yung papa ko na mga saging, papaya, mga gulay kasi masipag talaga siya, ah, magtanim yung papa ko. Kasi, mangunguma, farmers yung papa ko. And then marami siyang alagang mga manok, may mga alaga rin ako na kalapate, tapos tabi nun palayan, and then yung tubig namin nun may tubig balon kami. Hindi namin gano'n pinoproblema yung ano, yung ulam kasi malapit lang din sa'min yung dagat. So, mahirap lang kami nun pero hindi kami yung to the point na nagugutom. Alam niyo po yun? Walang stable job yung father ko dati, pero hindi kami dumating sa punto na nagugutom. Kasi pagka gusto naming kumain basta may bigas lang kami, masipag lang talaga, may bigas ka lang, puwede ka ng ta's may tuyo ka lang, kukuha ka lang ng bunga ng papaya, may kukuha ka lang ng ano, yung niyog, gagataan mo lang, tapos sasahugan mo lang ng tuyo, ang sarap na. Fresh lahat, andun lahat ng gulay, hindi namin pinoproblema yun, hindi kami namomroblema ng pambili ng gaas, kasi kahoy lang. Dun ko naisip na parang mas masarap yung ganong klaseng pamumuhay, yung simple lang. Hindi ko naman ini-encourage yung mga tao ngayon na nalaki sa mayayaman na naging komportable na sa buhay ng pagiging mayaman, eh, na yung tipong hindi kaya yung gano'ng mamuhay kasi talagang hindi sila makakapag-adjust. Yung mga tao na sanay sa comfort na pamumuhay, talagang hindi makakapag-adjust. Pero sa'kin kasi na lumaki ako sa hirap, tsaka nasaksihan ko talaga, kung babalik man ako, magpo-for good ako. Ang plano ko, gusto kong tumira sa gano'ng probinsya, sa gano'n, probinsya, ayaw kong tumira sa Maynila. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi sa probinsya, napakatahimik ng pamumuhay, fresh yung hangin, malayo ka sa ano, malayo sa gulo. Kasi yung bahay namin nun, yung tipong bahay namin 'to, kapitbahay ulit, ilang ilang meters na naman bago magkaroon ng kapitbahay. May privacy na parang mayroon kang peace of mind, tsaka ma-e-enjoy mo yung environment, okey? Nakakatawa nga lang isipin kasi yung mama ko tsaka yung papa ko ng time na yun, ah, ayaw niyang tumira dun sa lugar na yun. Kasi yung lugar na yun namin sa probinsya, yung papa ko na yun, yung bahay namin dun, andun siya sa parang pinaka-barangay.
andun siya sa parang kumbaga, yun yung pinaka-uma, yung parang hindi naman siya bukid pero mga Moronyugan kasi tapos palayan. Tapos ang isa naming bahay naman sa pinakalungsod mismo, kumbaga city mismo siya. Kasi yung mama ko beautician, so mas pinipilit niya yung gano'n. Pero sa lungsod kasi malayo talaga kumpara dun sa pinaka-barangay na yon. Kasi sa pinaka-barangay na yon nandun yung marami puwede kang makapagtanim kasi malawak yung lupa, makapag-alaga ng mga hayop. Hindi namin pinoproblema yung ulam, pagka wala kaming ulam kakatay lang ng manok, may mga itlog, napakagaan ng buhay. Basta masipag ka lang sa probinsya. Kaya ngayon, ang sarap pala balikan ng buhay ng sa probinsya. Tumira ako sa Maynila, sasabihin ko sa inyo, halos dun ako tumagal sa Maynila since 21 years old ako hanggang nagkapamilya sa Maynila ako nakatira. Ang layo. Okay, sabihin natin sa Maynila 'no, andun yung opportunity, makakapaghahanap ka ng trabaho, pero paycheck to paycheck lang din naman yung magiging ano mo sa Maynila kung magtatrabaho ka. And then mangungupahan ka ng bahay, mangungupahan ka for sure kasi kung bibili ka ng bahay dun sobrang mahal. So dito na 'pag mangungupahan ka na ng bahay, magbabayad ka ng renta at kung sakaling meron man kayong bahay dun, hindi ka dun ano, maliban na lang kung milyonaryo ka, hindi yung tipong puwede kang magtanim dun ng mga gulay, hindi ka puwede makapag-alaga dun ng mga manukan, maliban na lang kung mayaman ka, may sarili ka mismong lote dun na sobrang laki. Kasi hindi mo mapo-provide yun kasi sobrang, mahal ng lupa sa Maynila kung ganun yung plano mo. And then pagka sa Maynila, na-observe ko yung mga anak ko, ibang-iba yung lumalaki sila kumpara sa akin, sa mga kabataan ko na lumaki sa probinsya. Sa Maynila kasi more on bahay lang sila kasi wala naman silang maiikutan dun, wala naman silang gaanong matatakbuhan talaga na mga alam mo yun, yung nature talaga na kagaya sa probinsya. More on bahay lang, more on mga gadgets, cellphones, dun lang umiikot. Pagka naburdo pupunta ng mall. Gano'n yung rotation sa Maynila, ibang-iba kasi sa probinsya. Napakasaya kung isipin, puwede kang sumakay sa kalabaw, sumakay sa kalabaw, manirador, manguha ng gagamba, nakaka-enjoy. Ang layo ng pinagkaiba hmm, ng buhay ng Maynila at saka sa buhay sa probinsya. Marami pa rin na mas prefer yung sa Maynila kasi mahirap yung sa probinsya. Pero kung ako, sa ngayon, habang nagkakaedad ako, kaya nagtatrabaho ako ngayon dito para makapag-ipon, and then kung magpo-for good man ako, mas gusto kong tumira na lang sa probinsya. Yung tipong magkaroon lang ako ng negosyo talaga na may source of income, pero dun talaga ako magbe-base mismo sa probinsya. Mas tahimik yung buhay, mas madali, mas simple lang, tsaka andun yung nature, yung kalikasan. Mas gusto ko yun kumpara sa Maynila na halos wala ng mga puno, puro na lang mga establishment, puro usok. Kaya yun yung ano ko ngayon, nakaka-miss lang talaga isipin. Nakaka-miss yung gano'ng time na yun. Simpleng pamumuhay lang, pero masaya, kuntento na. Nung time nga na yun wala pang ilaw nun sa probinsya, tsaka radyo lang. Pero parang ang gaan, ang gaan ng pamumuhay sa probinsya. Napakadali lang pagka, basta masipag ka lang talaga, masipag ka lang dun, madiskarte ka lang. Anytime puwede kang mamitas ng mga pinagtatanim mo na mga gulay, sabawan mo lang, healthy pa. Kasi ano yun, fresh talaga yung mga makakain mo dun. Napakadali lang, kuha ka ng mga talbos ng kamote, malunggay, napaka-fresh.
fresh yung hangin. Kayo, saan niyo gustong tumira, sa Manila o probinsya? Yun lang naman, gusto ko lang mag-share ng experience ko. Hindi ko alam, kasi habang nagkakaedad na kasi ako ngayon, yun na yung nagiging realization ko para sa'kin. Ayoko naisip ko talaga na maganda sa mga gano'n, Maynila tumira kasi andun yung maganda yung mga malls. Pero para sa'kin ngayon bigla akong naisip, kung magiging praktikal ka lang din naman, kung magse-settle ka for good, I'll go I'll go in the province. Magkakaroon ka ng peace of mind, simpleng pamumuhay, magkaroon ka ng mga alagang mga hayop, makapagtanim ka, ta's habang tumatanda ka, mas mas ma-e-enjoy mo, makakapag-exercise ka ng maayos, makakapaglakad-lakad ka sa sa true nature talaga. Unlike 'pag sa Manila, hindi ka na makakapag-exercise dun, sa sa siksikan ba naman puro kalsada na lang, puro na lang mga sasakyan. So, ang mangyayari nun more on bahay ka na lang nun. Kaya sabihin ko sa inyo, yung mga magulang ko ngayon, nasa 80s na sila pero mama ko ang lakas pa rin. Kasi kahit hanggang ngayon hindi tumitigil yung mama ko, nagwo-work pa rin siya. Ang sabi niya kasi sa'kin, ayokong huminto sa pagwo-work. Yung ibig ko sabihin, yung sinasabi niyang work, yung kumikilos pa rin siya sa bahay, alam niyo yun, kung, magtatanim-tanim, mga gano'n, nai-exercise siya. Kumbaga malawak yung naiikutan niya. Nakakakain sila ng mga sariwa, mga gulay, mga gano'n, mga sariwa. Kaya kahit 80s na sila, malakas pa rin kumpara sa mga nakikita ko sa Maynila na mga matatanda na. Nakikita ko, yes, nasa magandang mga bahay, komportable sila, pero, they are living with the modern medicines na lang talaga. Sa bahay na lang makikita mo, sa bahay lang nakatambay lagi, telebisyon, walang exercise, kaya kahit nasa 70s pa lang parang mahina na yung mga katawan.